Kung kaligtasan ng kaluluwa ang pag-uusapan, wala tayong makikitang kahit isang verse na para ma-receive mo ang kaligtasan, mag-pray ka. Alright. So, automatic po. Ulitin po natin ha. Ulitin po natin. Kung kaligtasan ng kaluluwa ang pag-uusapan, wala tayong makikitang kahit isang verse na para ma-receive mo ang kaligtasan, mag-pray ka. Okay. Isa po itong blunder sa scripture at siguro ang kanila pong hinahanap ay yung actual at hindi po yung konsepto ng Biblia. Ang Biblia po ay marami pong konsepto na katulad ng Trinity. No? Hindi mo naman mababasa na may isang tunay na Diyos sa tatlong persona na isang talata, pero yung konsepto nandoon. So, ang inaayawan po, ang tinitira ngayon ay yung tinatawag natin na sinner's prayer. Meron po tayong whole counsel, whole lesson about sinner's prayer. Bakit po tayo nagpa-practice at nagtuturo pa rin ng ganyan? At ngayon ay titirahin yan ng mga grupong ito. Alright? Titirahin. At wala raw makababasa sa Biblia na upang matanggap ang kaligtasan ay mag-pray ka. Isang blunder po yan, no? Sa Biblia. Kaya ngayon ay dito tayo sa prayer kasi ang kanila po ay okay na yan, no? Believe to receive it. Not pray to receive. Okay. Now, ginagawang komplikado para magmukha pong mga talentado itong mga to. No? Pero noong panahon na kami po ay nagkita na ayaw nilang i-live, ayaw nilang i-record, china-challenge ko po silang lahat, mga 9 o 10 yata, silang lahat at ako lang mag-isa, kasama ko ang Panginoon sa panahon na iyon. China-challenge ko po sila, wala pong isang sumagot at nag-refute sa ating mga punto doon. Hindi natin alam kung bakit, though hindi naman naka-live, hindi naman naka-record, hindi naman debate yon. Discussion, plain discussion. Hindi po sila umimik at talagang nabulunan po sila doon sa ating punto na naibigay. Itong mga grupo na ito ay palaging tinitira yung sinner's prayer at ayon sa kanilang unawa, believe to receive, not pray to receive. Wala rong isang talata sa Biblia na manalangin ka upang matanggap ang salvation. Is this true? According to the Bible? Na una sa lahat, uunahin natin mga kapatid itong believe to receive. So, wala po tayong doon, wala po tayong dispute doon. For you to be able to receive the Lord Jesus Christ sa pamamagitan po ng pananampalataya. Bakit mga kapatid? Kasi hindi po yan tatanggapin sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Hindi po ganon ang pagtanggap. Talagang ang pagtanggap, sabi kasi sa John chapter 1, okay, basahin po natin yung John chapter 1. Okay, basahin po natin yung John chapter 1 para dito. So malinaw na po na there is some such thing as receiving the Lord Jesus Christ, and that is through faith, no? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Even to them that believe on His name. Now, dito po sa talata ng Colosas 2:6 ay this is also receiving Jesus Christ. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So wala pong problema yung pag-receive. That is the one kung paano is believing the Lord Jesus Christ at malinaw po yun. Now, ngayon, ginawa nilang dichotomy po yung praying. Para papasok po sila sa sinner's prayer. So, totoo ba? Paano ba kung tayo po ay manalangin, mga kapatid? Okay? So, wala na pong problema, no? Believe to receive, wala pong problema sila, pero problema po nila ay hindi raw pray to receive. Okay? So, malaki pong blunder po yan sa scriptures. Una sa lahat, dito tayo sa panalangin. Dito po sa talata ng Roma 10 na hindi po nila tinatanggap na totoo. Hindi nila tinatanggap na para sa atin, daw malinaw po na mabasa. Sabi po dito na that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus
and shalt believe in thine heart, di ba? So dito pala makikita po mga kapatid, by confessing with thy mouth. Confessing with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart. Now, hindi po sila magkakontra. Now, confessing with thy mouth, yun po yung prayer. Kaya ito po ay isang maling turo at ito po yung nanggugulo. Dahil wala raw mababasa sa Biblia, pero meron po konsepto diyan. Kaya nanggugulo po, tumitira po sa ating aral na wala namang foundation kung dapat ito pong mga tao na ito ay meron pong by the way, gusto ko pong sabihin sa inyo, tinatanggap po natin ang hamon na po ay naghahamon ng handa raw siyang ma-scrutinize. Handa raw siyang ma-scrutinize sa kanyang paniniwala. At makikita po natin doon na ang kondisyon ay kung mapatunayan na siya po ay mali, ay siya ay titigil sa pangangaral, titigil sa pagpapastor. Isama po natin yan. At ganun din yung mga pastors, panel of pastors, na mag-scrutinize sa kanya, kung mapatunayan din pong mali o kaya siya ay tama, then ang panel of pastors naman, yung titigil sa pangangaral, pagpapastor. Tinatanggap po natin ang hamon na yan, at una po yung tinanggap ni Pastor, shout out po sa ating magiting na tumitindig sa aral ng Baptist, si Pastor Darrell Villaruel. Tinanggap po niya yan at handa po siyang gumastos ng malaking pera para po ma-arrange po natin sa Luzon. I-scrutinize natin kahit kasama pa sila itong mga kinikilala niyang mga mentor. Okay? Yan, tinatanggap po yan. At ewan ko, dahil sa haba ng panahon ay hindi pa yata nag-confirm. Parang pinipigilan yata, no? Pinipigilan yata at marami pa silang mga sinasabi. So, dito, atin po yung ipanalangin na matuloy para talagang yung discussion. I-live po natin yan mga kapatid. Magla-live po si Pastor Darrell. Mag-live din po tayo at gaganapin niya sa isang hotel, Lord willing. Ipanalangin natin na hindi sana umatras ang naghamon. Pinagsabihan na agad tayo, nag-comment na itong tao na ito, nag-comment na sa atin na tayo daw novice sa issue at saka sa age. Ganun na po ang lumalabas na mga komento. Pero ito makikita natin, wala po sa hulog itong mga itinuturo dito, no. Okay? Una, okay po tayo sa believe to receive. Ngayon, wala daw pray to receive. So dito, makikita natin mga kapatid, no? Okay? Ulitin po natin para sa hindi nakaabot sa mga nahuli. Kung kaligtasan ng kaluluwa ang pag-uusapan, wala tayong makikitang kahit isang verse na para ma-receive mo ang kaligtasan, mag-pray ka. Wala raw kaligtasan. Now, this is kaligtasan mga kapatid. Itong talata na ito, kaligtasan. At paano ba ito? Confessing sa iyong mouth. Dahil ito po ay patungkol sa kaligtasan. For with the heart man believeth unto righteousness, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Now, ito yung hindi nila tinatanggap, pero para lang daw ito sa mga Hudyo, pero mali agad sila dahil sa Romans 10:12. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. So, itong tao na ito na nagsasalita, ang ating tanong, paano ba tatawagin ng Diyos? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano mo tatawagin? Akala ko ba walang ni isang verse na upang matanggap mo
ang kaligtasan, mag-pray ka. Ngayon, isa po yan. Dito po, pangalawa, mga kapatid, sa parable of Jesus Christ, dito sa being justified. This is also salvation. Salvation issue pa rin, sabi dito. And the publican, standing afar off, would not lift up so much his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. This is a prayer. Ha? Oy, mga bagong kulto. Sabi dito, God, be merciful to me, a sinner. Ayan. God, be merciful to me, a sinner. Ito po ay panalangin, mga kaibigan at mga tagapakinig, no? Sabi ni Jesus Christ, I tell you, this man went down to his house justified. Yan. So, it talks about justification, mga kaibigan, mga tagapakinig. Akala ko ba walang isang verse na upang ma-receive mo? Now, ngayon, meron pa sila mga sinasabi na hindi sa pamamagitan ng panalangin, gayong makikita natin that when you pray, you also believe. At yan po ay nasa Biblia. 'Di ba? Kung wala pong problema, wala namang problema pala ang believe to receive. Bakit mayroong problema sa pray to receive, gayong you can pray and then believe? Matthew chapter 21 verse number 22, ano po ang sabi dito? All things whatsoever ye shall ask in prayer, believing. Okay? Believing ye shall receive. So, you can pray at the same time believing what you are praying. Kaya, eto, binigyan ko po sila ng example dahil nung kami nag-usap, meron pong yung isang missionary Roji. Siya po ay, evangelist. Siya po yung nanalangin sa lahat. Siya po yung isa. Siya po ang nag-lead sa amin. Binigyan ko po sila ng example, mga kaibigan, mga kapatid, na noong siya po ay nanalangin, yun ba ay panalangin din nating lahat o hindi? May isang sumagot, pastor ng Bohol, sabi niya, yun ang panalangin natin, pero siya yung nanalangin. Ganun din po ang pag-lead ng prayer. Kaya sinabi ko sa kanila, kung ako po mag-soul win ngayon sa inyo, tapos kung kayo unbeliever at mag-sinner's prayer ako sa inyo, sino sa inyo magsasabi na walang maliligtas dahil lang sinner's prayer? Wala po silang sagot doon. Tahimik na tahimik ang mga ito. Ngunit, pagdating naman sa kanilang pagtuturo na ulit sa mga churches o kaya kahit sa kanilang online, ganun pa rin at ganun pa rin. Kaya personal ko pong sinabihan siya, hindi ako naniniwala na ikaw po ay ligtas dahil kung ikaw po ay ligtas, lalo na kung ikaw po ay makorek sa salita ng Diyos, ay tatanggapin mo ng buong puso itong katotohanan. Dahil kung ililid mo ang tao, siya po siyang manalangin. At the same time, paniniwalaan niya, sasampalatayanan niya yung kanyang pinapanalangin. Ganun din po yung tayo ay meron pong corporate prayer na may magli-lead sa atin, even in a group prayer, may isang magli-lead. Nakikinig ka kung ano po yung kanyang prayer, yun din ang iyong prayer at yun din ang iyong sasampalatayanan na yun ay sasagutin. Yan po ay i-grant ng ating Panginoong Diyos. So, wala ba talaga ang pagtanggap sa pamamagitan ng prayer? Kung pwede namang manalangin at mag-believe. Okay? So, automatic palpak po mga kapatid ang kanyang itinuturo. Saan natin nakuha yan? Sa tradisyon, hindi biblical yan. Hindi biblical. Automatic po, debunk. Nasa Bible. Believe to receive, nasa Bible po yan. Pray and then believe, nasa Biblia.
Hindi po yan tradisyon. Ha? May konsepto sa Biblia po ang pinagbatayan po niyan. Kaya basa-basa lang ng Bible at intindi lang ang kailangan. Kaya po nililinaw natin, makinig nga kayo po na nasa online po, hindi po kami nanggugulo ng churches. Nanggugulo po kayo dahil una sa lahat ay inyong tinitira ang mga practices at faith namin na wala naman kayong batayan na solid para kayo'y paniwalaan. Nanggugulo po kayo. Uulitin ko po, kayo po'y nanggugulo ng mga believers na katiting lang ang alam sa Bible. Bakit? Kung hindi kayo nanggugulo, bakit ayaw nyong gawin? Ayaw nyong gawin natin yung Acts 15 kung kayo po ay tama. Gawin natin yung Acts 15. Bakit ayaw nyo? Kasi doon po kayo sa mga taong katiting ang alam. Bagong ligtas o kaya matagal na pero hindi po aral. Yun yung pinipunterya po ninyo. Kaya wag na pong magpalusot. Nanggugulo kayo at maraming mga churches na na-split because of you people. So do not deny it. That is the truth. Pinatitibay namin ang churches. Pinatitibay. Kung pinatitibay po, dapat ang inyong aral matibay. Hindi ngayon. Sa unang pag-play pa lang natin, sablay na agad. So paano ninyo pinagtitibay na ginagawa ninyong sablay ang inyong mga argumento against sa mga nauuna pa sa inyo? Hindi ba kayo nahihiya? Saan po ang inyong aral bago po kayo lumantad? Yan po sagutin ninyo. Huwag mong sabihin na sa Biblia, dahil ang Biblia, first century. Ang ibig sabihin po, bago kayo lumantad. Saan po nanggaling ang inyong aral? Kung hindi kayo nanggugulo, o dapat kung hindi kayo nanggugulo, you stand firm. Gawin natin yung Acts 15. Ayan o. Huwag niyong pigilan si Pastor Joey sa kanyang hamon na ipa-scrutinize. So, nagpapasalamat tayo na inyong lingkod ay ginawa pong isa sa mag-scrutinize doon. At siguro, ewan ko kung hindi ba ito pinipigilan dahil sila nga, itong ang mga kinikilalang mentor niya. Wala nga itong masabi nung panahon na kami po ay nag-table talk sa itong mga issue ngayon na tinitira nila. Kaya yan po ang katotohanan. Hindi po kayo nagpatibay, kayo po'y nanggugulo at nagsisinsay ng mga kaluluwang mga simple-minded people. Kaya we are here para i-correct po ang mga inyong mga naturuan na kasi wala pong walang nagdi-dispute diyan, no? Amen lang ng amen yung mga nakikinig diyan. Kawawa po, lalo na po yung pastor nandiyan. Saan na po yung mga pastor diyan at mga Sunday school teacher na amen lang ng amen? Bakit hindi maka-dispute? Pero ito sila, kung atin po silang iimbitahan, ayaw man lang i-live, ayaw man lang i-record. Anong ibig sabihin doon? Bakit nagtatago? Kasi po, hindi katotohanan ang dala. Hindi naman kailangang i-debate, no? Bakit debate? What if itong tinatawag na ginagamit ni Pastor Joey na scrutinize his beliefs? Ayan. So, bakit hindi ganon? Nung tayo po ay nag-table talk, nag-scrutinize lang ako ng iilan, kahit yung mga verses at inyong mga punto at ituro, wala naman po kayong naitindig kahit katiting ng inyong mga itinuturo. So, ibig sabihin, kakultuhang aral. Aral na kakultuhan, itatago at ayaw ma-scrutinize. Kasi po, maraming mga churches ngayon na dahil sa mga pastor na palagi na lang exhortation, walang masyadong doktrina, ito yung mga kinukuha nila. Ito yung mga tinatarget nila. Pero pag meron ng tatayo
sa nakasanayang aral at practices. Saan sila? Sasabihin ni ka, hindi makipagdiskusyon dahil ayaw ng away. Wala namang away. Napatunayan natin, nag-discuss tayo, table talk, walang away. Ayan. So, bakit ayaw i-live? Ayaw i-record? Bakit? Dahil, pero may nagsabi sa akin or nabanggit niya, nag-record daw siya. So, ang tanong, pwede mo bang ipalabas kahit audio lang? Ha? Yung napag-usapan natin, yung na-record mo, pwede mo bang ipalabas? Audio lang. Hinahamon po kita. Ipalabas po, mula nung tayo po ay nag-usap. Noong nanalangin si Evangelist Ruji hanggang natapos, sina-challenge po kita na ilabas yun dahil ako, pinagsabihan mong wag i-record, wag mag-live. Maginoo akong kausap, ginawa ko yun. Pero kayo po ay nag-record, ay kamo, ikaw po ay nagsabi, nag-record kayo, hinahamon kitang ilabas mo. Para mapatunayan kung meron ba kayong napatunayan, naitindig doon sa ating pinag-usapan. Pwede mo bang gawin yun? Pwede mo bang gawin alang-alang sa katotohanan? Paki-post po ng audio sa ating pag-uusap, table talk. 10 or 10, ako lang mag-isa doon kasama ang Diyos. Ngunit, number 1, walang away, walang magulo. Pero ang nakakapansin doon, nakakaano ko sa akin is, bakit wala pong ni isang tumayo sa kanilang aral na panindigan noong panahon na ako po ay nag-scrutinize na. Wala kayong mai-interview. Ang lahat na mai-interview nyo na dinivide namin ng churches, yung mga against sa amin. Puntahan niyo po ang lahat ng mga churches namin naturuan, nagpapasalamat sila. Natural. Nagpapasalamat yung mga iilang hindi na-divide at mga uto-uto din. Yung mga walang paninindigan, nagpapasalamat yun. Pero hindi po ninyo ma-deny yung mga nanga-split na mga churches because of your doctrines. Hindi po ninyo ma-deny yun. Kung merong nagpapasalamat, natural meron. Pero meron talagang nalulungkot at meron pong mga kaluluwang na naligaw dahil po sa mga aral na ganitong aral na napakalayo sa katotohanan. At may schedule uli sila next year. 2 beses pa. Amen. Ano ibig sabihin? Natututo. Hindi ho kami nanggugulo. Nagpapatatag lalo kami ng simbahan. At nawawala yung ayaw sa katotohanan. Simple lang naman na simple na claim lang yan eh. Simple na claim. It's either kung kayo po ang magsasalita, nawawala yung ayaw sa katotohanan. Pero yung mga umaayaw, sila din po ang magsasalita, umaayaw sila sa inyong bagong cultic na doktrina. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Saan ngayon ang church? Diyan po sa church ni Pastor Joey. Ilang hati. Okay? Ano ang mga sinasabi doon sa mga umayaw sa inyo? Ganun lang yun. Claim lamang yun. Depende sa kung sino po ang magki-claim. Yung claim na ayaw sa katotohanan, claim po ninyo yon. Pero yung mga umalis talaga, sila yung mga talagang tumayo sa katotohanan at nakita yung mga mali. Mali ito. Bago ito, hindi ito itinuturo noong una. Sila yung mga nanindigan at sila yung mga umayaw. Dahil lang gugulo po kayo sa mga churches. Hindi ibig sabihin nag-divide, negative. Kung may umalis, ang tawag na salita doon, tama, Brother Jack, purge ba? Nalinis ba? Naayos ba? Kaya wag kunin yung ituring na
kami po'y mga kaaway. Hindi po nyo kami kaaway. Kaaway po kayo sa katotohanan. Ha? Una sa lahat, kayo po ay kaaway sa katotohanan. As a matter of fact, no, ikaw mismo sinabihan kita, I cannot consider you as a brother in Christ dahil kung ikaw po sana ay may Holy Spirit ay parehas sana tayo. Maintindihan agad natin yung ating dinidiscuss. Eh bakit hindi maintindihan? Ha? Kaya itinuturing po kayo na kaaway sa katotohanan. Hindi po as personal. Dahil wala po tayong dapat na kaaway na personal sa tao, pero itong mga turo na mali ay yun po ay kaaway natin sa katotohanan. Kaya until hindi po ninyo itigil po ang inyong paninira, ngayon, una sa lahat, itong sinner's prayer, ito po ay sinisiraan itong mga ito, hanggat hindi po kayo tumitigil, hindi rin po kami titigil sa pagdepensa sa aming hinatayuan at practices na sinner's prayer. You cannot dispute it. Hindi nyo kaya. Lalo na po kung inyong iharap po 'yan sa scrutinization. Cross-examination. Hindi po ninyong wala po kayong ni isang matibay na batayan. Lalo na po ito. Ito, kita mo. Sabihin mo hindi kayo kaaway. Believe to receive, tapos pray to receive, ayaw nyo. Ang linaw sa Biblia yan. Ang linaw na pagka ikay manalangin, may pananampalataya sa iyong puso. Ang linaw na if you confess in your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart, ang linaw. Kaya kalaban kayo dun pa lang sa katotohanan na nasa Biblia, kinakalabanan ninyo. Kaya ituturing kayo ng kaaway sa katotohanan, hindi sa personal. Kasi po, pwede po kayong magbago. Ito, bagong video ito Binablock agad tayo nung nag-comment tayo dito. Pero nakuha natin. In-upload natin. Bakit kayo nang bablock? Wala naman tayong sinasabi doon na under the belt or below the belt. Pero kayo, palagi kayong naninira, pumapasok sa ating page dito, wala pong block. Ayan. So ngayon, nakikita natin na ito po ay kaaway sa katotohanan sa mga tunay na mga Baptist. Baka pagdating sa judgment seat of Christ, pareho tayong ligtas. Ewan ko, may possibility kung kayo po ay ligtas, pero kung ako po ang iyong tatanungin, dahil ikaw po ay nagtuturo at may pagkakataon na ito, dinidispute natin. Kung ikaw po ay may Holy Spirit na mag-guide you into all truth, tigilan niyo po ang paninira sa sinner's prayer. Dahil talagang maiintindihan mo na pwede palang manalangin yet believing what you are saying. Ayan. So kaya, kung ako ang tatanungin, malabo na parehas tayo ng Holy Spirit. Ibang espiritu yung nasa sa inyo. Paninindigan nyo kahit mali. Patuloy nyong tinitira kahit ginagawa yan ng mga kapatiran at marami pong magte-testify. Ako man naligtas sa pamamagitan ng panalangin. Naligtas ako. Atin po yung klaruhin, no? Naligtas po ako, nananalangin ako, but what I did noong ako'y nananalangin, meron pong pananampalataya sa akin pong mga binabanggit, sinasabi. Because praying and then believing ay nasa talata sa Biblia. Okay? Nasa talata po. All things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. When you pray and then believe, pwede po yun. So ako po'y ginawa ko po yun, ako po'y nanalangin. And with all my heart, I believe about the Lord Jesus Christ, who He is and what He did. So that is prayer to receive. Because sa pag-pray, may believe doon. Okay? Kaya, hindi po mali
kung tayo po ay manalangin. Just like what Jesus Christ is saying, or ginawa niyang ginawa niyang parable itong taong nanalangin at na-justify, sabi ni Jesus Christ. Sabi pa niya dito, sabi lang niya, God be merciful to me a sinner. Yun lang ang binanggit niya. He is praying and his eyes hindi nga niya matingala sa langit, pero sinabi niya, God be merciful to me a sinner. Even the thief on the cross, mga kaibigan, nung ang thief on the cross, sinabi niya talaga. Sinabi ng thief on the cross talaga, mga kapatid. Sinabi niya talaga na, ano ang sabi ng thief on the cross? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Though siya po ay sumampalataya sa kanyang puso, pero meron po siyang sinasabi, Lord, that is prayer. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. How about itong tinanong ni Filipe na eunuko? No, you can, pwede mong ipahayag ang iyong panalangin, mga kapatid. I mean, ang iyong pananampalataya. Pwede mong ipahayag yon. Kaya sabi ni Philip, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Dahil niya sinabi yan, ibig sabihin, hindi po yan nanggagaling sa kanyang puso. Anton, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip po kayong mabuti. Hanggang ngayon, hindi nyo, kahit nung nagkita tayo, akala ko kayo po ay dahil na-explain ko, at ano pa ang sinabi ninyo, ako po ay naniniwala na ikaw ay naligtas dahil hindi ka pala naniniwala at nagtuturo na ang panalangin ay makaliligtas. Sino namang nagtuturo ng panalangin makaliligtas? Kaya akala ko na okay na. Akala ko tigilan na ang pagtira. Pero another video ngayon, nakita natin. Do you think kailangan po naming manahimik? Pulsuhan po natin yung hindi ko nakikita yung mga hindi ko po nakikita itong mga nasa comment. Dennis Lopez, meron din Joey po sa Bible Baptist Metro Laguna, magkapareho ng name. Meron din. That is Joey Reyes talaga yun, no? Joey Reyes po yun. Yun po yung na-split na church ngayon dahil sumama sa kanila. Okay, you cannot call on God if you don't have faith on Him to begin with. Yes, tama. Brother Junix Chong. Yan, yung mga comments yan, no? Brother Abel, Apostol Kaadan. Ayan. Luke 21:43, nag-prayer din yung isang katabi ng Panginoong Hesus at siya ay niligtas. Ayan, meron palang nagsabi dito. Sinabi na din ni Jack Cordena. Joe Cardena, ayan ba yun? Cordino. Ayan. Yung thief on the cross. Ayan. Okay. Good evening, Brother Dritz Rugis. Ayan. Arnel Taclen, sabi nga nila, sinasabi ang Diyos ay totoong Christian. Ayan, sabi ni Brother Pastor Arnel Taclen. Maraming church mas split. Ayan. Okay, tuloy natin. Noel Castillo, good evening. Watching from Himamaylan City Bible Baptist Church. Wala na. Armando Eves Meclat from Tarlac. Okay, ayan. Sige, tuloy natin. Makikita po natin nyo itong gaano po ito ka mali. Mga Baptist po ang tinitira dito. Mga Baptist na kulang po sa aral at hindi masyadong nag-aaral, hindi ini-explain. No? Dapat kasi, no? Kaya
kayo po na nakikinig na fellow pastors, please explain to your people. Yung mga ginagawa, yung faith and practices natin, explain natin maigi. Para wala na pong maligaw sa mga ganitong mga tagapagturo. So, kailangan po ma-explain. Honestly, sa akin kasi, by the grace of God lang, wala pa akong nadinig. Wala pa akong nadinig na dumidepensa sa sinner's prayer. Kaya lang, meron po akong paniniwala na ito talaga ay biblical. Nung ako po'y inaral ko ito at talagang pinakinggan ko sila, dito ko po na nabuo yung talaga yung aral, yung turo about sinner's prayer na ito po'y biblical. Pero wala pong nagpaliwanag kung bakit natin yan ginagawa. So ngayon, salamat at meron pong katotohanan ang salita ng Diyos. Sana ito ay maipahayag at maituro po ninyo sa ating mga kapatiran. Kung bakit tayo naniniwala. Pero i-share ko lang po sa inyo noong pagka ako po'y mag-soul winning at tapos wala pong leading ang Holy Spirit na mag-sinner's prayer ako, especially for those sa mga tao na parang nagmamadali, parang hindi masyadong sa katotohanan, parang hindi interesado. Hindi po ako magpapa-sinner's prayer. Makikinig po ako sa banal na espiritu kung kailangan bang mag-sinner's prayer ngayon. Hindi po ako namimilit. Bibigyan ko po ng tracts at i-inform ko kung ikaw ay gusto mong tumanggap sa buong puso ng inyong ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. Meron pong guide dyan. Manalangin ka na ikaw lang mag-isa. Ayan. Hindi po every time all the time ako po ay nagpapa-sinner's prayer. Ako po ay nakikinig sa banal na espiritu if it's okay or pwede ba o hindi. Okay? Pero tayo po'y naniniwala na kung ang tao ay manalangin na ililid natin at siya po'y nanalangin ng buong puso, ang kanyang sinasambit ay kaniyang pinaniniwalaan ng buong puso, siya po'y maliligtas, kagaya ng mga ginawa natin. Okay? So, wag po kayong basta maniwala sa mga ngaral na ito po. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, bakit yung mga yan ay pinipersecute mo? Sila nga ay nagtuturo ng tama. Tama. Baka may tama, no? Wala po. Wala pong sinasabi na tama. Pinipersecute. Hindi naman kami yung nami-persecute. Kami po ay sumasagot lamang sa inyong atake against us. Sinasagot namin at kayo po ay makukorek kung kayo po ay makikinig at mag-aaral ng inyong mga Biblia at kung kayo po ay tunay na sa Diyos. Ligtas po kayo. Pakikinggan po ninyo yung ating mga ginagawang video. So far, tayo gumagawa ng ganito, hindi pa nila tayo ginawan ng ganyan na ganito, na sasagutin bawat punto. Hindi pa nila kayang gawin yon. Wala pang nagawang kahit isa. At tayo pa ay pinaparatangan na pinuputol-putol daw yung kanilang video, hindi po. Kinuha natin bawat punto, pause, and then play. Wala po tayong pinutol-putol upang maiba ang kanyang sinasabi. Wala ho. At hindi namin kailangang gawin yon. Dahil alam po namin ang inyong mga tinuturo ay sablay. Sablay. So since kayo yung mga naninira, then andito kami upang depensahan at turuan ang aming mga kapatiran na kayo po ay mali. Anton, kayo po ay mali. Maling-mali po ang ginagawa ninyo. Maling-mali po ang turo ninyo. At hindi nyo yan madala sa mga usapang merong cross-examination. Hindi nyo man madala. Remember, sinasabihan kita noong nagkita tayo, sinabihan kita na wag na lang kayong haharap ng mga maginoong diskusyon dahil hindi nyo talaga kaya maitindig, especially kung kayo po ay makross-examine. Binabalaan na kita noon. So, wag mo lang pigilan si Pastor Joey
ituloy natin yung scrutinization sa kanyang beliefs ayon sa kanyang hamon. Ayon sa kanyang hamon. Huwag kayong umatras at alang-alang sa katotohanan. Kung kayo po'y nasa tama, huwag kayong matakot na dalhin yan sa panel of pastors ko, no? Sabi, pag mapatunayan po ninyo na tama kayo, yes, titigil kami sa pangangaral, titigil kami sa pagpapasto. Kung kayo po ay tama. Pero baka may tama po. Baka lang. Di ba, mga kapatid? Look at this. Believe to receive, not pray to receive. Amen. The Bible spake of the Spirit, which they that believe on Him should what? Receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So wala namang issue dyan. Wala namang issue sa John 7:39 na ma-receive mo ang Holy Spirit. As a matter of fact, pagkatapos na ikaw ay sasampalataya. Wala pong issue dyan at wala po, it's not in dispute. Dahil po ang Holy Spirit, after you believe, matatanggap mo. Ano pong issue dyan? Anong issue po doon? Yung tinatawag natin na prayer, kung nag-pray siya, tapos nung sinabi ni Jesus Christ na He went down to His house justified rather than the other. Diba? Kung siya po ay sumampalataya, dahil yung mga talata na yan, hindi po kasi binanggit na sila po ay mananalangin. Ang tema po, na ang Holy Spirit ay matatanggap pagkatapos na sasampalataya at hindi pa ito naibigay because Jesus was not yet glorified. Wala namang sinabi dyan. Wala namang sinabi dyan, hindi prayer to receive. Wala naman. Wala namang sinabi dyan. In fact, kung yan po ang inyong argument, sa Book of Acts, mga kapatid, kahit na sila'y nag-believe, pinatungan pa ng kamay para ma-receive nila yung Holy Spirit. Kung gagawin po ninyong argumento po yan, kung gagawin ninyong argumento yan, bakit papatungan pa ng kamay? And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them. So, that is not the topic kasi. Hindi po sa tema. So, ibig sabihin, yung mga talata niya, ito yung title niya, believe to receive, not pray to receive. Pero yung verse na tinalakay ay wala po sa tema. So, do you consider yourself as a teacher of the church or the body of Christ? Kung ganyan po kayo magturo, ay dapat pamamalian ninyo na yung panalangin or yung nanalangin, wala po sa Biblia na nanalangin na naligtas. Dapat ganun. Yun dapat ang mga talata ninyo. Dapat pamamalian po ninyo yung ginawa ng isang publican. Lord, have mercy on me, a sinner. Yung ginawa ng kawatan sa cross. Lord, remember me when you come into thy kingdom. Mga prayer yun. Pamamalian po ninyo yung Romans chapter 10, verse 9 and 10. At yung 13. Okay? Ito lang 13. Dapat sabihin mo na hindi yan prayer. Yan. Dapat i-deny ninyo. Yan dapat ang yung i-discuss. Kasi yung titulo mo, wala sa hulog yung verses. Dapat sabihin mo, yung pagtawag dyan, hindi yan panalangin. Kung ano yung focus mo sa ano na yan. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Anong sabi dito? How shall they call on Him in whom they have not believed? Diba? Nag-believe na.
Okay? Nag-believe na sila, tinawag pa. How shall they call on him in whom they have not believed? So dapat pala, they believe and then they call. And how shall they believe of him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? How shall they call on him in whom they have not believed? Diba? Kala ko ba walang prayer? So, i-deny nyo ito. Yung call na yan, yung call dyan is, hindi yan prayer. Sige nga, paano mo tawagin ng Diyos? Kung hindi sa prayer. Di ba nakakatawa pag ang tama ay iyong pipilipitin at titirahin mo? Nakakatawa ang mga turo eh. Wala sa hulog ang iyong 739. Wala po. Wala dyan yung temang not pray to receive. Walang ganyan. Walang ganyan. Dahil ang Holy Spirit, for example, kung ikaw ay manalangin, noong binasa natin, tapos you believe, you call, you believe, and then you call on the name of the Lord. And after that, mayroong Holy Spirit, of course, because you believe. Walang doon, walang dispute doon. Ang mga nagbi-believe daw ay dapat tumanggap. So, believing to receive. Believe to receive, not pray to receive. Ang layo, ang layo. Ayun ba kinukonsider ninyong tagapagturo? Believe to receive the Holy Spirit, natural. Walang ibang pagtanggap sa Holy Spirit, believe. Pero ang tanong, paano mo siya tawagin? Kung ikaw ay tumatawag sa Panginoon upang ikaw o pagkatapos mo siyang sampalatayanan, paano ka mag-confess in your mouth within the context na sinasabi, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So it's not, wala dyan yung tema. Ang tema, ang Holy Spirit ay ma-receive sa mga sumampalataya. Natural. Natural. Pero wala doon yung sinatawag na walang prayer. Because when we pray, we can also believe what we pray. So ito pala sila, pag sila siguro mananalangin, hindi siguro sila sumampalataya. Ano? Nagtataka ako mga kapatid at mga kaibigan, mga tagapakinig. Sila siguro, kung sila'y mananalangin, hindi siguro sila sumampalataya sa kanilang pinapanalangin. Kasi po, parang ginawang dichotomy yung pray versus believe. Ang pray, eto, versus believe yan. Hindi kailangan yan Kasi itong pray na ito, pwede nating ilagay dito Pwede rin nating ilagay dito. According to Romans chapter 10, believe and call so that you will receive. No? Natural ba i-believe? Kung hindi ba pwedeng samahan ng panalangin, mga kapatid? Dapat yun ang kaniyang tema? Wala. Wala man lang sa kaniyang talata. Next. Acts 10:43. Ano ba nangyari kay Cornelius at sa kanyang mga kasama? Nag-pray ba sila para ma-receive nila? To him give all the prophets witness. Okay. Ay, malinaw na sa Acts chapter 10, walang binanggit dito. Acts chapter 10 po, walang binanggit dito na sila ba ay nag-pray. Pero wag mong sabihin na hindi nag-pray agad-agad dahil wala namang sinabi dito. Hindi mo nga alam kung ano nangyari dito Hindi mo alam kung ano nangyari dito. They are just, Peter is yet speaking these words. Hindi mo alam, nung si Peter ay nangangaral, yung mga may nag-pray na dyan dahil nakasanayan ni Cornelius na siya po ay, pray to God always Nakasanayan na ni Cornelius, he prayed to God always. Hindi natin na wala tayo doon. Tapos gagamitin natin ito na patunay. Nanalangin ba sila? Hindi. Bakit sinabi ba hindi nanalangin diyan?
Walang sinabi dito na nalangin sila o hindi. Kaya, ito po'y tinatawag na argumentum excellentio. Bakit tayo magkukonclude doon sa mga hindi naman nakasulat? O hindi kung walang nakasulat, walang nanalangin, wala pong sinabing hindi nanalangin. So, wag nating pangunahan ito. Gagamitin natin ito. Sablay pa ang logic, sablay pa yung turo, sablay pa yung talata. Wala pong sinabi dyan, no? Pero I want you to know na si Cornelius, hindi natin alam na while Peter is preaching, may mga, may nanalangin na, hindi natin alam, wala namang sinabi. Pero sila nakikinig, yes, natural, dahil faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang punto lang, walang sinabi dito. Wala ding dispute. Whosoever believeth in Him shall receive remission of sins. Walang dispute doon. Ang disputation po, kung ito bang prayer at saka faith ay dichotomy. Ito ba'y hiwalay? Kung hindi ba pwede magsama yung prayer tsaka yung believe? Yan ang problema ninyo na hindi nyo nakita. Hanggang ngayon, hindi nyo nakita. Hanggang ngayon, hindi nyo naiintindihan. Hanggang ngayon, hindi ninyo iniisip ng mabuti. Kung wala bang pagkakataon na ang manalangin at itong pananampalataya ay magkasama, may nabasa tayo. Matthew 21:22. Meron parang prayer and then believing. You can pray and then believe. So the question is, kung kayo ba mga grupo ninyo ay nananalangin, sumasampalataya ba kayo sa inyong pinapanalangin? Babasahin natin ito. James chapter 1. Ano pong sabi dito? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith. Ayan, pambihira. Let him ask in faith. As you pray, you can believe. Anton at inyong mga grupo ninyong mga nagsisinsay ng mga kaluluwang walang masyadong aral sa Biblia. Let him ask in faith. Wisdom pa lang yan, ha? How about if you ask the Lord Jesus Christ to save you? Can you ask Him in faith? Yes, mga kapatid. Okay.